Ang universo ay nasakop ng isang masamang imperyo na kilala bilang Motherworld. Ang kanilang pinuno ay si Belisarius, na pumalit matapos ang maharlikang pamilya ay pinaslang. Mayroong ilang mga rebeldeng grupo na bumubuo sa iba't ibang mga planeta, kaya ang imperyo ay nagpapadala ng mga sundalo sa lahat upang ubusin sila. Ilang linggo na ang nakalilipas, dumaong si Admiral Atticus sa Velt at hiniling sa mga magsasaka na ihanda ang lahat ng kanilang butil para sa kanyang hukbo, na nangangakong babalik para dito sa loob ng 10 linggo. Ang pagbibigay ng lahat ng kanilang ani sa mga sundalo ay isang malaking problema para sa nayon, kaya ang dating sundalo ng imperyo na si Cora at ang kanyang kasintahang si Gunner ay lumibot upang magtipon ng isang grupo ng mga mandirigma na tutulong sa kanila na labanan ang mga sundalo. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon sila ng pagkakataong mahanap si Atticus sa isang lugar ng kalakalan at isang laban ang nangyari kung saan pinabagsak ni Cora ang admiral. Sa kasamaang palad, nabawi ng imperyo ang katawan ni Atticus at inilagay siya sa isang makina upang mapagaling siya. Sa sandaling bumuti na ang kanyang pakiramdam, inanunsyo ni Atticus na gusto niyang gumanti. Samantala sa Velt, bumalik sina Cora at Gunner sa kanilang nayon kasama ang pangkat ng mga mandirigma na kanilang nakalap. Isang robot na tinatawag na Jimmy, na dating kabilang sa imperyo, ay nanunood mula sa malayo habang hinihintay ang kanyang sandali. Ang dating sundalong si Ares ay nagtaksil din sa imperyo, kaya nang tumawag ang kanyang komandante upang suriin ang pagunlad ng ani, si Ares ay nagpanggap na ang kanyang koponan ay maayos na nagtatrabaho ng walang problema, kahit na ang totoo ay naubos silang lahat ni Cora. Si Ares ay nasa panig ng nayon ngayon at ipinaalam sa iba na ang imperyo ay darating sa loob ng 5 araw. Tinipon ni General Titus ang lahat ng mga taga-nayon at ang pangkat upang mag-alok ng isang nakapagpapalakas na talumpati. May ideya siya, dahil napakahalaga ng butil para sa mga sundalo, gagamitin nila ito bilang proteksyon sa kanilang mga bahay. Sa ganitong paraan ay hindi maaaring bombahin ng imperyo ang nayon dahil sa mga butil na pinapahalagahan ng mga sundalo. Inanunsyo din ni Titus na sasanihin ng mga mandirigma ang mga taga-nayon sa sining ng pakikidigma ng militar upang magamit nila pagdating ng panahon. Pagkatapos, sina Gunner at Cora ay nagkita sa gubat at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na magsama sa isang malamig na gabi. Nang matapos ang mainit na laban, ibinahagi ni Cora kung bakit siya pinaghahanap bilang isang kriminal. Si Cora ay anak na ampon ni Belisarius na dating nagtatrabaho sa imperyo. Siya ay napakahusay na sundalo na sa kalaunan ay naging bodyguard ng prinsesa. Isang araw, nagpa siya ang hari na pagod na siya sa lahat ng digmaan at magsisimula na siyang gumawa ng mas mapayapang paraan sa politika. Ito'y ikinagalit ni Belisarius dahil aalisin nito ang kapangyarihan mula sa kanya at sa kanyang hukbo. Kaya siya at ang iba pang mga pinuno ay nagplano ng isang pagpupulong sa maharlikang pamilya upang patayin ang lahat ng pamilya. Habang sinasaksak ni Belisarius ang hari at reyna, si Cora ay sinunod ang utos ng kanyang ama at pinagbabaril ang lahat ng maharlikang gwardya. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril sa prinsesa. Nagdadalawang isip siyang patayin ang batang babae, na tumingin sa kanyang mga mata na sinasabing naiintindihan kita. Sa sandaling iyon ay sumigaw si Belisarius upang sumunod si Cora at dahil doon ay napaputok ni Cora ang kanyang baril, na ikinamatay ng prinsesa. Gayunpaman sa halip na magpasalamat sa tulong ni Cora, ginamit siya ni Belisarius bilang isang scapegoat at inihayag na pinatay niya ang buong pamilya ng hari, na nagutos sa ibang mga sundalo na arestuhin siya. Wasak sa pagtataksil na ito, binaril ni Cora ang kanyang mga kasamahan sa koponan upang makalaya, ngunit hindi niya kinaya na barilin ang kanyang sariling ama. Sa halip siya ay tumakas, binago ang kanyang pangalan, at nagtago sa Velt Farm habang nagpapanggap na isa sa mga naulila sa digmaan. Bumalik sa kasalukuyan, si Atticus ay nagagalit sa medical team dahil hindi pa siya pinapakawala ng mga doktor at pagod na siyang maghintay. Pagkatapos ay pinatay niya ang isang doktor at sa wakas ay pinayagang bumalik sa trabaho. Napansin ng isa pang sundalo ng medical team ang kanyang peklat sa dibdib, ngunit nagpasya siyang huwag itong pagalingin dahil ito ay isang paalala ng kanyang paghihiganti. Ang markang ito ay nagmula kay Cora noong huling laban nila. Sa sumunod na 5 araw ang lahat ng mga taga-nayon at ang pangkat ng mga mandirigma ay gumising ng mas maaga upang asikasuhin ang ani. Ang sama-samang pagtatrabaho ay nagpapahintulot sa kanila na maging malapit sa isa't isa na nagpapabuti sa kanilang pagtutulungan na naging bahagi ng kanilang pagsasanay. Ang grupo ay nag-aani ng butil sa pamamagitan ng pag-aani, pagtitipon, pag-iik, na ginagawang harina ang butil. Sa mga araw na ito, nakikisama din si Nemesis sa mga lokal na bata,
na tumutulong sa kanya na gumaling pagkatapos mawalan ng sariling mga anak. Si Titus ay tinitiyak na tubig lang ang kanyang iinumin para maiwasang bumalik sa dati niyang bisyo. Si Ares ay patuloy na nakakatanggap ng mga tawag mula sa kanyang commander, na nag-iisip na kakaiba ang ibang mga sundalo na hindi kailanman lumalabas sa screen. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ares na binabantayan ng iba ang ani para hindi sila madaya ng mga taga-nayon, at siya ang inatasan sa tungkulin sa pagsagot sa telepono dahil sa pagiging bagong sundalo. Gayunpaman pagkatapos ng huling tawag, masasabi ni Atticus na nagsisinungaling si Ares at nahulaan na si Cora ang nasa likod nito. Nang natapos na ang pag-aani, nagtitipon ang nayon para sa isang pagdiriwang at binibigyan ni Sam ang bawat mandirigma ng isang gawang bahay na banner na may sagisag na kumakatawan sa kanilang mga personalidad. Pagkatapos ay ipinagdiwang ng karamihan ang pagtatapos ng ani na may maraming sayawan at inuman. Kinakanta pa ni Titus ang isang nakapapawi na kanta para sa lahat na naririnig sa mga burol. Sa susunod na araw, magsisimula ang aktwal na pagsasanay, simula sa paglipat ng lahat ng butil mula sa mga kamalig patungo sa aktwal na nayon at paglalagay nito sa paligid ng bawat bahay. Naghukay din sila ng isang nakatago na kanal, umaasa na makakatulong ito sa kanila na makapagbigay ng elemento ng sorpresa. Inilabas ni Ares ang lahat ng mga armas na naiwan ng kanyang dating koponan, at ang mga taga-nayon ay naghahanap ng anumang mga rifle o kutsilyo na maaaring mayroon sila sa paligid. Tinuturuan ni Cora at Titus ang mga lokal kung paano magpaputok ng baril, habang ang ilan ay mas gusto pa rin ng mga sandata na malapitan tulad ng kutsilyo, hindi tulad ni Sam na mahusay sa pagbaril ng kahit anong rifle. Nasa bundok pa rin ang barkong ginamit ni Cora ng tumakas kaya nagtutulungan ang mga taga-nayon na hilahin palabas at ayusin kung sakaling kailanganin nila ito. Matapos asikasuhin ni Ares ang anumang mga isyu na maaaring nakuha ng barko sa tagal na panahon na hindi ito nagamit, sinubukan ito ni Cora at kinumpirma na gumagana pa ito ng maayos. Noong gabi bago dumating ang kalaban, itinuro ni Titus na dapat nilang ibahagi kung bakit gustong ibagsak ng bawat isa sa kanila ang imperyo, sa paraang yon ay mapapatibay nila ang kanilang ugnayan. Nagboluntaryo si Titus na mauna at ipinaliwanag na dati siyang general para sa imperyo. Isang araw, isang kolonisadong kaharian ang bumoto na umalis at makakuha ng kalayaan mula sa imperyo. Gayunpaman, hindi ginagalang ni Balisarius ang kanilang mga kagustuhan at ipinadala si Titus kasama ang kanyang koponan upang tirahin ang Kapitolyo. Tumanggi si Titus na sundin ang mga naturang utos at binaril ang kanyang barko, ngunit suportado pa rin siya ng kanyang koponan. Magkasama silang lumaban sa imperyo, ngunit madali silang natalo kaya nag-alok si Titus ng isang kasunduan, ang kanyang pagsuko kapalit ng buhay ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi pinansin at ang kanyang buong koponan ay pinatay sa kanyang harapan. Simula noon ay nagsisi si Titus sa kanyang ginawa na naging dahilan ng pagkamatay ng lahat at nanumpa na hindi na muling sesuko sa imperyo. Dahil sa inspirasyon ng kwento ni Titus, ibinahagi rin ng iba pang mga mandirigma ang sarili nilang kwento. Si Milius ay mula rin sa isang hamak na bukid, ngunit ang kanyang mga tao ay tumanggi na lumaban at ibinigay sa mga sundalo ang lahat. Ang mga magsasaka ay dinakip at ipinadala sa mga kampo ng paggawa sa buong universo, na naging dahilan upang mapunta si Milius sa isang operasyon ng pagmimina. Isang araw dumating ang araw ng laban, pinatay ang lahat ng mga sundalo ng imperyo, at pinalaya ang mga alipin. Simula noon ay nakikipag-away na si Milius sa kanila. Susunod, ibinahagi ni Nemesis na nagmula siya sa isang maliit na nayon ng pangingisda na sa kasamaang palad ay nawasak ng imperyo. Ang lahat ng mga lokal ay pinatay at si Nemesis ay kailangang panuorin ang kanyang pamilya na mamatay. Pagkatapos ng isang kakilakilabot na pagkasira, si Nemesis ay nagutom sa paghihiganti, kaya't hinanap niya ang mga nakatagong armas na itinatago ng nayon mula noong unang panahon noong hindi pa sila pasipista. Nang si Turok na, inamin niya na dati siyang prinsipe ng kanyang planeta. Sinubukan ng kanyang ama na hari na makipagkasundo, ngunit umuwi siya na isa na lamang bangkay. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga barko ng kaaway sa tahanan ni Turok at winasak ang buong lugar ng walang pag-aalinlangan. Hindi kinaya ng kanyang ina na reyna ang nangyayari at walang magawa si Turok kundi panuurin ang kanyang ina na namamatay. Nakatakas si Turok sa pamamagitan ng pagtatago bilang isa sa mga refugee, umaasang mapangalagaan ang kanyang angkan sa hinaharap. Nang ang lahat ay natapos na sa pagbabahagi, si Titus ay nagtanong kay Cora para sa kanyang sariling kwento, ngunit sinabi lamang niya na siya ay isang ulila sa digmaan at siya rin ay dating sundalo ng imperyo. Naghihinala si Titus nang hindi na siya nagdadagdag,
pero hindi na niya ito pinilit. Kinaumagahan, sumakay si Cora sa kanyang barko at lumipad sa mga bundok, kung saan tumawid siya sa isang talon upang pumasok sa isang kuweba at makipagkita kay Jimmy. Nagbubuklod sila sa katotohanang pareho silang nagtatrabaho para sa imperyo at ngayon ay nakahanap ng bagong layunin sa pagprotekta sa mga inosente. Gayunpaman, iniisip ni Jimmy na mababa ang kanilang tsansa na manalo sa laban. Sa nayon, tinatapos ng mga lokal na itago ang isang bungkus ng mga bomba sa kanal sa tamang oras para sa pagdating ng mga barko ng kaaway. Habang nagmamadali ang lahat sa kanilang mga posisyon, si Atticus at ang kanyang mga tauhan ay gumagamit ng radar upang imbestigahan ang sitwasyon. Natuklasan nila na ang butil ay ginagamit bilang panangga kaya hindi sila makapagpaputok, ngunit napansin din nila na ang lahat ng mga babae at bata ay iniingatan sa mahabang bahay. Nagplano si Atticus na magpapanggap na makikipag-ayos kay Cora habang nagpapadala ng mga lalaki doon. Di nagtagal, isang bungkos ng mas maliliit na barko ang dumaong sa Velt at nakipagpulong si Atticus kay Cora, na nag-alok sa mga sundalo na kukunin ang butil at aalis ng walang magaganap na laban upang maiwasan nila ang pagdanak ng dugo. Gayunpaman, gusto ni Atticus ng mas malaking gantimpala ngayon, kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang mga tauhan ay nakapaligid na sa mahabang bahay. Hindi siya magpapaputok kung papayag si Cora na sumama sa kanya. Sa kagustuhang protektahan ng mga lokal, sinenyasan ni Cora ang kanyang mga kaibigan na umatras at pumayag na umalis kasama si Atticus. Una siyang nagpaalam kay Gunner, na tumangging mawala siya at kinuha ang kanyang baril para barilin ang kampana ng bayan, na siyang hudyat para simulan ang labanan. Ang mga mandirigma ay lumabas mula sa pagtatago at agad na nagpaputok, pinasabog ang isang barko ng kaaway na nagpatakbo sa mga kaaway. Itinulak nito sina Gunner at Cora sa tubig, isang pagkakataon na ginagamit nila upang makatakas sa isang bundok para sa isang alternatibong plano. Ang pagsabog ay nagbibigay sa mga taga-nayon ng kalamangan at sa lalong madaling panahon ang mga sundalo ng imperyo ay bumabagsak sa lahat ng dako. Galit na galit, tumalon si Atticus sa mga kanal at nagsimulang patayin ang mga taga-nayon ng malapitan upang subukang abalahin ang kanilang organisasyon. Sinubukan ng ilang nakaligtas na sundalo na tumakas sakay ng kanilang mga barko, ngunit binato sila ng mga taga-nayon ng bomba para mabilis silang maibagsak. Sa mahabang bahay, pumasok ang mga sundalo at nilabanan sila ni Nemesis gamit ang kanyang mga sandata habang sina Ares at Sam ay nagbibigay ng backup gamit ang kanilang mga baril. Si Nemesis ay isang kahangahangang mandirigma at nagawa niyang pabagsakin ang ilang mga sundalo ng mag-isa. Sa kalaunan ay nagawa ni Atticus na umalis sa mga kanal, na ginagamit niya bilang proteksyon, at nakarating sa barko malapit sa mahabang bahay. Habang siya ay nakasakay, isang taga-nayon ang tumalon at sinubukang patayin siya gamit ang kanyang kutsilyo, gayunpaman, madali siyang nadaig ni Atticus sa ilang mga galaw. Matapos patayin ang lalaki gamit ang kanyang sariling kutsilyo, itinulak ni Atticus ang katawan palabas ng barko. Sa parehong oras, sina Cora at Gunner ay sumakay sa kanyang lumang barko at gumamit ng isang smoke bomb upang magpanggap na ito ay nasira. Dahil isa itong barkong imperyo, iniisip ng kalaban na sila ay mga sundalo at pinapasok sila sa pangunahing sasakyan. Itinago ng dalawa ang kanilang mga mukha gamit ang Empire gear at nagkunwaring walang malay kaya dinala sila sa infirmary. Sa nayon, sina Titus at Turok ay nagbigay ng makapangyarihang mga talumpati sa kani-kanilang mga koponan upang pukawin silang lumaban. Sinalubong nila ang mga sundalo ng walang takot at naglunsad ng nakakatakot na pag-atake. Sa mahabang bahay, patuloy na lumalaban si Nemesis, gayunpaman, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaaway at hindi nagtagal ay naputol ang kanyang mekanikal na braso. Nadaig din si Sam at nawasak ang kanyang baril, ngunit bago siya mapatay, tumalon si Ares sa sundalo para ibagsak siya. Tumangging sumuko si Nemesis at patuloy na lumalaban gamit ang isang kamay, ngunit hindi nagtagal ay natumba siya at nasaksak. Galit na galit, lumabas ang isa sa mga bata mula sa pagtatago at sinaksak ang sundalo, na humawak sa leeg ng bata. Ito ay nagbibigay daan kay Nemesis na bumangon at sa wakas ay patayin ang huling kaaway. Niyakap ng bata si Nemesis, na nagpaalam at pagkatapos ay namatay. Sa kanal, karamihan sa pangkat ay napatay kaya isang taga-nayon ang nag-activate ng mga bomba upang mapabagsak ang pinakamaraming sundalo hanggat maaari. Sa kasamaang palad, ang mga sundalo ay patuloy na bumubuhos, na ginagawang mahirap para sa mga koponan ni Turok at Titus na ipagtanggol ang nayon laban sa mga kaaway. Sa lalong madaling panahon ang mga sundalo ay nagdala ng maraming mga automat,
isang robot na hindi kayang sabayan at mas mabilis magpaputok kaysa sa sinumang tao. Habang ang mga taga-nayon ay patuloy na nagpapaputok, si Milius ay sumilip sa usok at pinatay ang ilang mga sundalo gamit ang isang kutsilyo. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makalapit sa mga automat at barilin sila sa kanilang mga mahihinang parte upang ibagsak sila at bigyan ng pagkakataon ang mga taga-nayon. Sa pangunahing sasakyan ng imperyo, naghihintay sina Cora at Gunner ng tamang pagkakataon upang ilabas ang kanilang mga armas at patayin ang lahat ng mga sundalong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay naghalikan sila bago dumaan sa iba't ibang koridor para maglagay ng mas maraming mga bomba. Dahil sa kanilang mga uniforme, sa una ay hindi sila napapansin, ngunit maya-maya ay natagpuan ng isang sundalo si Cora. Agad niya itong binaril at tumalon sa ibabang palapag, kung saan patuloy niyang nilalabanan ang sinumang bantay na nakikita niya. Nagpadala ng mensahe ang isa sa mga sundalo tungkol sa pag-ataking ito, at natuwa si Atticus na teknikal na nakuha si Cora. Dahil siya ang kanyang tiket sa tagumpay, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sunugin ang nayon, na walang pakialam sa butil o sa mga sundalong maaaring mawala sa kanila sa proseso. Sa nayon, dumating ang isa pang automat kasama ang higit pang mga sundalo, at ang mga lokal ay nagsisimulang mawalan ng pag-asa. Biglang lumitaw si Jimmy sa larangan ng digmaan at nagsimulang gumalaw ng napakabilis. Pinapatay niya ang isang grupo ng mga kaaway at nakapasok sa loob ng automat upang pasabugin ito, na nagbibigay sa mga taga-nayon ng pagkakataong makipaglaban muli. Bumalik sa sasakyang imperyo, hinihintay ni Gunner si Cora na makatakas. Gayunpaman, si Cora ay patuloy na nakakaharap ng mga kaaway at hindi maaaring tumigil sa pakikipaglaban. Nagnakaw siya ng espada mula sa isang sundalo at nakipagkita kay Atticus habang inihahanda ng kanyang mga tauhan ang mga kanan. Gayunpaman sa sandaling iyon ang mga bomba ay sumabog at yumanig sa sasakyang imperyo, na naging sanhi ng mga kanan na tumama sa mga burol sa halip na sa nayon. Habang nagsisimulang bumaba ang sasakyan, pumasok si Gunner na sinubukan na patayin si Atticus ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos ay sinimulan ni Atticus at Cora ang isang sword fight na nagpapadulas sa kanila sa buong silid habang ang sasakyan ay patuloy na nahuhulog. Sinipa ni Cora si Atticus ngunit nagawa niyang kumapit sa huling segundo at muling umatake. Parehong nawala ng sandata ang dalawang mandirigma sa proseso at tumalon si Atticus sa ibabaw ni Cora na sinusubukan na sakalin siya. Gayunpaman, nag-ambala siya ni Gunner na sinaksak sa likuran. Ngayon ay maaari nang itulak ni Cora si Atticus, naipit siya sa isang pinto at sa wakas ay naputol ang kanyang ulo. Bumalik sina Cora at Gunner sa kanyang lumang sasakyan at pinamamahalaang makatakas sa tamang oras bago bumagsak ang malaking sasakyan sa planeta na may napakalaking pagsabog. Ang sasakyan ni Cora ay bumagsak din ng hindi maganda at siya ay nagmamadali upang tulungan si Gunner, ngunit huli na at namatay siya sa kanyang mga bisig. Sa sandaling yun, dumating ang Resistance kasama ang kanilang mga barko at tinutulungan nila ang mga taga-nayon na tapusin ang labanan, na epektibong natalo ang kalaban habang nagdiriwang ang lahat sa lupa. Nang gabing yun, ang lahat ay nagtitipon upang magpaalam sa mga bayaning sina Gunner, Nemesis at sa lahat ng nasawi sa nayon, na sinusunog ang kanilang mga banner kasama ang kanilang mga katawan. Nakonsensya, sa wakas ay ibinahagi ni Cora ang kanyang backstory sa lahat, ngunit si Titus ay naglabas ng isang malaking lihim, ang prinsesa ay hindi talaga patay dahil siya ay may hawak na isang mahusay na kapangyarihan. Nais ni Cora na mahanap siya at patuloy na labanan ng imperyo upang palayain ang lahat ng iba pang mga planeta, at ang iba pang mga mandirigma kasama si Jimmy ay nangangako na tutulong. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!